Pangsanlibutang ulat. Mga Adventista sa lahat ng dako. December 27, Chile, Jonathan. Tila hindi makaiwas si Jonathan sa mga Seventh-day Adventist. Tubong Ecuador siya at bago lumipat sa Chile bilang isang teenager, ni minsan ay hindi pa siya nakakilala ng isang Adventista. Ngulit matapos siyang dumating sa Chile, tila nasa lahat ng dako ang mga Adventista. Hindi naman ganoon karami ang mga Adventista sa Chile. Sa halos 20 milyon na mamamayan ng Chile, 106,000 lang ang Adventista. Ibig sabihin, may isang Adventista sa bawat 88 na katao. Ngunit kahit saan mang mapunta si Jonathan, ay may nakakasalamuha siyang Adventista. Sa Ecuador, lumaki si Jonathan sa isang pamilyang Kristiyano na bihirang magsimba. Hindi gaanong relihiyoso ang kanyang mga magulang, ngunit si Jonathan ay naniniwala sa Diyos at madalas siyang manalangin. Nang siya'y maging teenager, inimbitahan siya ng dalawa niyang tiyuhin na naninirahan sa Chile upang lumipat doon para magtrabaho at mag-aral. Inisip ni Jonathan na isa itong magandang pagkakataon. Dumating siya sa Chile isang buwan bago magsara ang bansa dahil sa pandemya ng COVID. Dahil sa lockdown, hindi siya makapagtrabaho at hindi rin makapag-aral. Naipit siya sa bukirin ng kanyang tiyuhin sa katimugan ng Chile at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Habang lumilipas ang mga linggo, nalaman ni Jonathan na ang bukirin ng kanyang tiyuhin ay katabi ng isang campground ng Seventh-day Adventist. Nakipagkaibigan sa kanya ang dalawang caretaker ng campground. Tuwing Biyernes ng gabi, inaalok nila siya ng masasarap na pagkain at merienda. Unti-unting naunawaan ni Jonathan na espesyal ang Biyernes ng gabi. Ipinaliwanag ng mga caretaker na iyon ang simula ng Sabbath. Ngunit hindi interesado si Jonathan na matuto tungkol sa Seventh-day Adventist Church. Sa panahon niyon, may isang lalaki ring bumili ng lupang katabi ng bukirin ng kanyang tiyuhin. Nagpakilala ito at tinanong si Jonathan, "Kumusta ang iyong espiritual na buhay?" Isa rin pala siyang Seventh-day Adventist. Araw-araw, binibisita ng lalaki si Jonathan at kinakausap siya tungkol sa Diyos at sa Biblia. Magalang namang nakikinig si Jonathan, ngunit wala pa rin siyang interes. Hindi nagtagal, nalaman ni Jonathan na paboritong talata ng lalaki ang Joshua 1 verse 9. Tuwing nahaharap ito sa pagsubok, inaangkin niya ang pangakong iyon. Pagkatapos, sinimulan niyang ipabigkas kay Jonathan ang talata tuwing sila'y nakikita. Mabilis na namemorya ni Jonathan ang talata at inuulit niya ito sa kanyang kapitbahay. "Hindi ba't iniuutos ko sa iyo? Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot ni mang lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaraon." Joshua chapter 1 verse 9. Hindi nagtagal ang talatang ito ang naging paborito ni Jonathan. Ito rin ang tanging talata sa Biblia na kabisado niya. Pagkaraan, tumawag ang ikalawa niyang tiyuhin sa Chile at sinabi sa kanya na maghanda na siyang pumasok sa unibersidad. Tinanong ni Jonathan kung saang unibersidad, sa isang magandang pamantasan sa kabiserang Santiago? Ngulit desidido na ang tiyuhin. "Sa Seventh-day Adventist University ka mag-aaral," sabi nito. Nagulat si Jonathan. Inisip niya, mga Adventista na naman, nasa lahat sila ng dako. Ngunit hindi niya ito sinabi sa kanyang tiyuhin. Habang sa halip, nagtanong siya, "Bakit sa Seventh-day Adventist University?" "Mas mabait sila sa mga immigrants at tutulong sa iyong visa," sagot ng tiyuhin. "Mayroon din itong mabuting kapaligirang Kristiyano." Dahil sa mga restriksyon pa rin ng COVID, nagsimula si Jonathan ng online classes sa Chile Adventist University. Mabilis niyang napansin na kakaiba ang buhay sa university. Ang lahat ay tila nakasalalay sa pananampalataya. Nagdarasal ang mga guro bago magsimula ang bawat klase at nagbibigay ng maikling mensahe ng pagsamba. Nagustuhan ni Jonathan ang lahat ng kanyang nakita at narinig.
ngunit hindi pa rin siya interesadong matuto pa tungkol sa Adventist Church. Sa susunod na taon, inalis na ang mga restriksyon ng COVID at lumipat si Jonathan sa dormitoryo ng mga lalaki sa loob ng campus. Biglang nagbago ang kanyang buhay. May mga patakaran sa dormitoryo. Dati, naglalaro siya ng soccer o namimili tuwing Biyernes ng gabi. Ngunit hindi na niya ito magagawa sa university at hindi niya maunawaan kung bakit. Binuksan ng kanyang mga bagong kaibigang Adventista ang Biblia at ipinaliwanag ang kahulugan ng ikapitong araw na Sabath. Ipinakita nila kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong paraw ng paglikha at kung paanong pinaalala ng Diyos ang kanyang bayan na ipangilin ang ikapitong araw na Sabath sa ikaapat na utos. Exodo chapter 20 verses 8 to 10. Unti-unting naunawaan ni Jonathan ang mga itinuturo sa kanya noon ng dalawang caretaker ng campground sa bukirin ng kanyang tiyuhin. Hindi niya namamalayan, ginagaya na niya ang ginagawa ng kanyang mga kaibigan at nagsimula na rin siyang mangilin ng Sabath. Pagkaraan, may nakilala siyang dalaga. Napansin ni Jonathan na ang dalaga ay lubos na nakatuon sa Diyos at nais maging misyonaryo. Upang mapalapit sa kanya, inisip ni Jonathan na kailangan niyang malaman tungkol sa mga paniniwala at kaugalian ng mga Adventista. Kaya nagsimula siyang kumuha ng mga pag-aaral sa Biblia. Habang lumalalim ang kanyang pag-aaral ng Biblia, napagtanto ni Jonathan na mali ang pag-aaral ng Biblia para lamang manlikaw. Kaya nagpa siyang kalimutan ang dalaga at ituon ang pansin sa pagkilala kay Diyos. Inisip niya na ang ugnayang pantao ay pansamantala lamang, ngunit ang relasyon sa Diyos ay walang hanggan. Isang Sabath, hinamon ng mga ngaral sa simbahan ng university ang mga estudyante na hanapin ang mga palatandaan na tinatawag sila ng Diyos na sumunod sa Kanya. Napaisip si Jonathan kung tinatawag nga ba siya ng Diyos. Naalala niya ang mga tagapangalaga ng campground na nakipagkaibigan sa Kanya. Naalala niya ang lalaking nagturo sa kanya ng Joshua 1 verse 9. Naalala niya ang tiyuhin niyang nagpadala sa kanya sa Chile Adventist University. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na iisa lamang ang dahilan kung bakit palagi siyang napapaligiran ng mga Adventista. Ito ay dahil tinatawag siya ng Diyos. Ibinigay ni Jonathan ang kanyang puso kay Jesus at siya'y nabautismuhan. Ngayon ay 19 years old na siya at naglilingkod sa Diyos ng buong puso. Mahal niya pa rin ang pangako ng Joshua 1 verse 9. Ito ang paborito kong talata sa Biblia at ang unang talata na ako'y naisaulo. Bahagi ng 13th Sabbath offering ngayong quarter, na kilala rin bilang Quarterly Mission Project Offering, ay mapupunta sa dalawang proyekto sa Chile Adventist University sa Chillán, Chile. Ang isang proyekto ay ang pagpapalawak ng mga dormitoryo upang makapagpatuloy ng pag-aaral sa campus ng 50 pang estudyante tulad ni Jonathan. Sa kasalukuyan, may humigit sa 3,000 na students ang university at karamihan sa kanila ay hindi Adventista at nakatira sa labas ng campus. Ang mga bagong dormitoryo ay bukas sa lahat, ngunit lalong mahalaga para sa mga estudyanteng Adventista sa theology at education na nagmumula pa sa malalayong lugar at naghahandang maglingkod sa mga iglesia at paalang Adventista. Ang ikalawang proyekto naman ay ang pagbubukas ng bagong Adventist Volunteer Service Center na magpapadala ng 30 misyonari sa iba't ibang panig ng mundo bawat taon. Magkakaroon ito ng 5 silid-aralan para sa pagsasanay ng mga magiging misyonari at isang auditorium na may 250 seats. Ang iba pang mga proyekto ngayong quarter ay ang pagtatayo ng 100 classrooms para sa Children's Sabbath School sa mga iglesyang nasa mahihirap na lugar sa buong Chile, at isang bagong simbahan sa campus ng Pernambucano Adventist Academy sa Brazil. Maraming salamat po sa inyong masaganang handog.